Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa pribilehyo na kami ay sumamba sa iyo. Lord, maraming salamat sa pag-aalala. Pinaalala mo sa amin, Panginoon, na maliban sa iyo, O Diyos, walang buhay. At sa oras na ito, sa aming muling pagdulog sa iyo, O God, dalangin namin muli na dumaloy ang mayamang biyaya mo sa bawat isa sa amin. At dalangin ko ang bawat anak mo na naririto, O Diyos, ikiling mo ang aming mga pandinig sa iyo, ang aming mga mata, at buksan mo ang aming mga puso na tumanggap ng makapangyarihan mong salita sa hapong ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo. Maraming salamat muli, dinalaw mo ang bawat isa sa amin. Naniniwala kami na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan, O Diyos, sapagkat ang aming mga puso ay puspos, O God. Dalangin namin na manatili ka sa aming kalagitnaan hanggang sa matapos ang gawaing ito, Panginoon. Gamitin mo ang lingkod mo na, Panginoon, na daluyan ng iyong salita at pagpapala. At Panginoon, tunghayan mo ang bawat anak mo na naririto. Nananabik kami at expectant kami, Panginoon, na sa hapong ito, tatanggapin namin, Panginoon, ang katugunan ng aming mga panalangin. Magbibigay ka sa amin ng sure word, O God, na, Lord, mag-aalis ng lahat ng mga alalahanin namin, at sure word, Panginoon, na magiging susi sa kalutasan ng lahat ng aming mga problema. Maraming salamat, O Diyos. Puspusin mo po ng kagalakan ng aming puso sa aming pakikipagniig sa iyo sa hapong ito. Ang pangalan mo ang maitaas, ang pangalan mo ang mapapurihan. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, salamat. Gising sila. Gising. Kasi mukhang malakas ang kanilang magandang hapon. Meron po ba tayong mga bisita? Panauhin. Ayun. Welcome ka, brother. Tayo ka nga, brother. Yan. Alam niyo, pagka nagpadala ang Panginoon ng bisita dito, gwapo. Meron pa ba? Meron pa ba dito nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos? Wala na. Yung mga, di ba nag-medical mission kayo kahapon? Ilang daan? 400! Nasaan na yung 400 na yon? Hallelujah! Kasi baka hindi sila magkasya sa church. Hallelujah! Are you ready for the word? Siguradong sigurado. Sabi ni Brother Ton kaninang umaga, ang ganda ng mensahe mo kaninang umaga. Kaya lang nagmamadali ka. Kasi alas 11 na. Kasi pagdating ng alas 11, hindi na nakikinig yung tao. Pero kayo, kahit abutin tayo ng alas 7, makikinig pa rin kayo, di ba? Amen. So, nung nakaraang linggo po, ang nagpahayag ng salita ng Diyos ay si Pastor Noel. Amen. May natandaan ba kayo dun sa ipinahayag ni Pastor Noel? Yes, ha? Yes. Okay. Nung sa umaga po, ang nag-preach ay si Pastora Mabel. At gusto ko na segwayhan yung preaching niya dahil ito po ay nakakabit dun sa ating tinatalakay. O ang ating tema ay ang magandang balita o ang ebanghelyo, di ba? Si Pastora Mabel po ay nagpahayag siya ng umaga ng why do we need to speak the gospel? And when we speak the gospel, we speak it in power. So, ang kanyang title ay Speaking the Gospel in Power. Alam po nyo, ang ebanghelyo ng Panginoon ay merong likas na kapangyarihan. Sabihin mo likas. Inherent. Okay. The Word of God has an inherent, may naka-built-in siya na power. Bakit may likas na kapangyarihan ang salita ng Diyos o ang ebanghelyo? Number 1, ito po ay ebanghelyo ng Diyos. Pangalawa, ito ay ebanghelyo ni Jesucristo. Pangatlo, ito ay ebanghelyo ng kaligtasan. Pang-apat, ito ay ebanghelyo ng kapayapaan. Pang-5, ito ay ebanghelyo ng walang hanggang
magpakailanman. It is an eternal gospel. At panglima, this is when we own this gospel, pagka ito ay inangkin natin, it becomes our gospel. Okay. Bakit kailangan nating sabihin, ipahayag, iproklama, sambitin ang magandang balita? Dahil yung kapangyarihan na yon na nandoon sa gospel, pag hindi natin yun inirelease in words, hindi marirelease yung kapangyarihan. Amen? Nakukuha ninyo? For example, kung ikaw ay sineran ko ng gospel, actually, I am releasing to you the life of God. Binibigay ko sa'yo. Nakuha mo? Okay, I am releasing the life of God. Kung ipinapahayag ko ang magandang balita, inire-release ko ang biyaya ni Jesus. Okay, the gospel is also the gospel of the glory of Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng glory is yung substance, yung weight, yung majesty, yung grandeur, yung beauty ni Jesus. I hope na intindihan ninyo yon dahil napag-aralan natin yon. So whenever we share the gospel, we are releasing the glory, the beauty, the holiness, the fragrance of Christ. We are releasing the light of Christ. When we speak the gospel, we are also releasing eternal life. So, hanggat hindi natin yon ipinapahayag, hindi yon nakakalabas. At sino ang magre-release noon? Tayo na nasaturate ng gospel. How can you expect the non-Christian or the unbeliever to release the gospel? Okay. Pero sabi po sa Bible, not everyone who hears the gospel is saved. Not everyone is saved or hindi lahat ng pinagsabihan mo ng magandang balita ay nakakatanggap ng buhay ng Diyos, ng kalwalhatian ni Jesus, ng kapayapaan, ng glory ni Jesus, ng eternal life. Bakit? Nasaan ang problema? Di ba? Okay, so sabi po sa Romans, gusto ko magsimula po tayo doon. Pasensya na po kayo, ako ay mabilis na magsalita. So I just want you to catch up with me dahil napakarami kong gustong i-share sa inyo. Ngayon, kung meron kayong, kaya ayoko na merong distraction sa inyo. Kaninang umaga, medyo nalungkot ako kasi nandito na sa loob ng church, naglalaro pa. Pagka pumasok tayo dito sa sanctuary, this is a holy place. No playing of games. Please, respect the presence of God. This is His holy place. This is His habitation. So, mangilabot tayo. Pagka nandito na kayo, you came here to worship. Hindi kayo pumasok dito para maglaro. Nagagalit. Alam nyo, meron akong holy anger sa mga ganon. Na ipinapahayag ang salita ng Diyos, hindi nakikinig kung ano-ano ang ginagawa. Pakiusap ko, if you want to do something else other than listen to me, please, get out of the sanctuary. Kasi ilulubog nyo kaming lahat. Amen? Okay, so maliwanag po. Hindi po ako istrikto, kaya lang, siyempre, nandito ang Panginoon. Pagka ba nandito ang Panginoon, maglalaro ka ng game mo? Ako hindi ko alam kung anong gagawin ko pagka nandito ang Panginoon. Hindi siguro ako makapagsalita. Kung tayo ay na-train to pray and to wait on God, pagka tayo ay nananalangin at na-train ang ating, meron kayong petition na binigay sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ang anak ko. Aalis ka ba sa lugar ng panalangin nang hindi mo naririnig kung anong instruction ni God? Of course, hindi. You will remain silent and you will keep your everything in your life, spiritual senses mo, magiging sensitive. Para alam mo kung anong sasabihin ni Lord. Unless hindi ka seryoso sa pagdapit. Unless religion lang ang ano mo. This is not religion. This is a living relationship with the holy God that created you. So dapat magkaroon tayo ng reverence pag dadating tayo sa Panginoon. Amen? Turuan ninyo ang mga anak ninyo, lalo na ang mga kabataan, Meng. Pagka nag-youth service, wala yung nag-ano-ano dito. Walang kakain. Diyan sa mesa na yan.
Ayokong may kakain dyan sa mesa na yan o nandun sa loob ng merong youth service. At huwag nating sisimulan among us, leaders. Because we are setting the example. Amen? Okay, so sorry ha, pinaalala lang sa akin ni Lord. Kasi hindi lahat ng nakakapakinig ng salita ay nabe-bless or naliligtas. Okay, Romans 1 verse 16 to 17. Ang topic po natin ngayong hapon na to, sige balik mo Sam. Paano manampalataya sa Ebanghelyo? Kaya maraming hindi naliligtas na nakakarinig ng gospel. Ang problema sa kanila ay wala silang faith. Sabihin mo, faith. Pananampalataya. Romans 1, 16 to 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Meaning to say, Gentiles. Next verse. Wala na. Okay. So ano ang problema? Bakit hindi lahat ng nakakarinig ng gospel ay naliligtas dahil sa walang pananampalataya? Okay. Sa hapong ito, nais ko, alam po ba ninyo kung bakit? Kung kayo ay matagal na dito sa church na ito, marami na siguro kayong narinig na mga aral, tama? Kahit saang area ng buhay, Christ-likeness, prosperity, wisdom, lahat. Pare-pareho tayo ng naririnig, Sunday after Sunday, Sunday after Sunday. Pero bakit ang iba ay nananatiring mahirap? Ang iba ay yumayaman. Bakit ang iba ay nakaka-experience ng miracle healing? Ang iba ay namamatay in their sickness. The problem is faith. Amen? Ang problema ay pananampalataya. So sa oras na ito, sa hapong ito, dalangin ko na sa tulong ng banal na Espiritu ay maisalya ko ito sa inyo. Dahil ang salita na hindi ninyo nauunawaan na nakawin ng diablo at hindi matatanim at mag-uugat sa buhay nyo. Therefore, dahil hindi na itanim, dahil hindi nagugat, hindi mamumunga. Okay? So sa Panginoon, wala tayong Kristiyano. Kung hindi kayo seryoso na Kristiyano, nagsasayang kayo ng oras niyo. Amen? Okay. So punta po tayo, ano ang ibig sabihin ng manampalataya? What does it mean to believe? Okay, next na Sam. Ano ang ibig sabihin ng manampalataya? Believe. Ang mga kahulugan. Merong iba't ibang kahulugan ang believe or pananampalataya. Depende sa paggamit mo ng salita. Okay? So, pwedeng ang ibig sabihin niya ay conviction. Ang ibig sabihin ng conviction sa Tagalog ay pananalig. Meaning to say, you are convinced. Okay, you are fully persuaded. Kumbinsido ka. Yan ang ibig sabihin ng conviction. May conviction ka. Pangalawa, trust. Sa Tagalog ay tiwala. Pagtitiwala, meron kang tiwala. Number 3 na meaning niya ay complete reliance or complete dependence. Sa Tagalog ay ganap na pagsandal at pag-asa sa pagkalinga, pagtustos at pag-iingat ng Diyos. Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng illustration kung paano natin yan mauunawaan ng mabuti. Okay. Pagka ikaw ay pumunta sa doktor, sasabihin ng doktor, ano ang problema mo? Meron po akong ubo. Matagal na hindi naaalis. Okay. So, piprescribean ka ng doktor. Halimbawa sa akin, ito, ibibigay ko sa iyo, itong gamot na ito, Fluimucil, 600 milligrams. Once a day mo lang iinumin, sa gabi mo iinumin kasi aantukin ka. Okay, pero hindi ka uubo. Pagka sinabi na ang ibig sabihin na I believe this medicine will heal you. Sasabihin ng doktor sa iyo, ang salitang believe doon ay conviction. Bakit? Kumbinsido ako na itong gamot na ito ay magpapagaling sa iyo. Bakit? Marami nang pinagaling ang gamot na yan. Okay, bilang doktor, na-test ko na ang effectiveness ng gamot na yan. So, yung doktor, convince siya. Okay? Pangalawa, trust. Halimbawa, merong isang hiker. Tulad ng mga hiker natin, mga kalalakihan. Nag-hike sila, gusto nilang umakyat sa bundok. May nakita sila na marunong ng mountain guy. Bihasa na siya doon. Tinanong nila,
Sabi nila, boss, mga ilang oras pa para kami makarating doon sa tuktok ng bundok na yan. Sasabihin ng guide, 2 oras. Okay? So sabi naman, okay, I believe na makakaabot tayo doon sa tuktok ng bundok. I believe the mountain guy. Okay? Naniniwala ako doon sa tao na mountain guy kasi madalas na siyang nag-hike papunta doon. Alam na niya ang terrain. Alam niya kung saan sa dadaan at na-test na niya yon. Okay? So, ang believe doon na salita ay trust. Nakukuha po ninyo? Okay. I-apply natin ito mamaya sa kagalingan, sa pananalapi, sa relasyon, sa Diyos. Okay? Kasi ang tinidefine ko lang sa inyo ay yung term. Pangatlo, ang ibig sabihin ng believe is total, complete reliance. Sa Tagalog, ang gusto kong yung Tagalog na yan? Sandigan. Okay. Nakasandal ka sa Diyos. Ikaw ang sandigan ko, Lord. Lahat ng weight ng buhay ko, buong pagkatao ko ay didepende sa iyo. Kaya isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Gets? So, ang definition ng believe can be convinced or firmly believe na itong gamot na to magpapagaling sa akin. Kaya naniniwala ako dun sa gamot. Okay? Naniniwala ako sa sinabi ng mountain guy na dahil may experience siya. Okay? I-apply natin sa ating pananampalataya. Lahat ng mga paraan na ito ay pananampalataya. Okay? Next verse. Next Psalm. Pananalig. Okay, i-apply natin to. Pananalig sa Diyos. Let's say, tignan natin. Pananalig sa Diyos, pananalig sa Panginoong Jesus, pananampalataya. Ang taong may pananampalataya ay kumbinsido na may Diyos. Tama? Na ang Diyos ang naglikha ng langit at lupa. Na ang Diyos ay makapangyarihan. Na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bibig, nilikha niya ng lahat ng bagay. Okay? Pananalig. Ikaw ba ay nananalig sa Diyos? Kasi maraming tao all over the world na ateista. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Okay? Sabi niya, na may Diyos dahil sa kanilang karanasan or nararanasan at patutuo ng iba. O katulad kanina, may nagpatutuo sa atin. Okay? Number 2, trust, tiwala. Ang taong nananampalataya ay naniniwala sa mensahe ng mga taong nagdala sa kanya ng magandang balita dahil kilala nila ang Diyos at nakikita sa kanilang buhay. Amen? Halimbawa, ako ang nagpapahayag ng mensahe ng magandang balita. Bakit kayo laging pumupunta dito at nakikinig sa akin? Dahil nagtitiwala kayo na ang mensahe ko ay totoo. Bakit? Nakikita ninyo sa buhay ko. Amen? Pero kung ako ay nagpapahayag ng isang bagay na hindi ninyo nakikita, magtitiwala ba kayo sa akin? Hindi. So, ang faith has something to do with the trustworthiness of the messenger. Kaya ka nagkaroon ng tiwala dahil sa nagbibigay ng mensahe. Katulad ng magandang balita, nagtiwala tayo kay Jesus, nagtiwala tayo kay Apostol Pablo, nagtiwala tayo sa mga apostol. At nagtiwala ako dun sa tao na nagpahayag sa akin ng magandang balita, si Pastor Romy Abellar. Dahil nakita ko rin ang buhay niya. Amen? Okay, pangatlo, yung next. Ganap na pagsandal na may pag-asa sa paggalingan ng Diyos. Ito na ngayon yung pangatlo. Ang taong nananampalataya ay ganap na sasandal sa paggalingan ng Diyos at ganap na isusuko kanyang buhay sa Diyos. Siya ay may buhay at siya ay may buhay, sabihin mo, living. At nagpapatuloy na relasyon sa Diyos. Okay, so ang ibig palang sabihin ng manampalataya, hindi lang yung porke isang araw, nakatanggap ka sa Panginoon, tapos na, hindi po. Nagpapatuloy ang pananampalataya. Gets? Okay. So, ang nananampalataya na tao ay may pananalig, may pagtitiwala, at may pagsuko sa Diyos. Lahat yon kasama. May kausap ba ako? Parang tulog na kayo lahat Okay, sige next. Ang tatlong paraan na ito, pananalig, pagbasa nga kayo, pananalig, pagtitiwala, at pagsandal
ang buod. Ibig sabihin, this is the core, this is the heart ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay buhay at nagpapatuloy na relasyon sa Diyos. Hindi ka lamang nananalig na may Diyos, tinatanggap mo rin ang Ebanghelyo ni Jesus at ang mga apostol ay higit sa lahat ay ipinagkakatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Therefore, believing is a loving and living relationship with God. Sabihin mo, loving and living relationship. Okay. Kaya, ang faith natin, hindi tayo sa relihiyon nakatingin, kundi sa isang relasyon ng isang nagmamahal na Diyos at buhay na Diyos. Kaya buhay ang ating relasyon sa Kanya. Amen? Yon ang pananampalataya. Okay, next. Okay, ano ang kahulugan ng manampalataya? Ngayon, yun ang ibig sabihin ng manampalataya tayo sa Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ng manampalataya kay Kristo? Sabi natin kanina, ang conviction, meaning to say pananalig, nananalig tayo na may Diyos. Diba? Na siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Ngayon, kung pananaligan naman natin ang Panginoong Jesus, ayun muna. Pananalig, pagka tayo ay nananalig kay Jesus, nananalig tayo na siya ay anak ng Diyos. Tama? Na siya ang Kristo, na siya ang Mesiyas, na siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Meaning to say, He is a God-man. 100% God, 100% man. Na nagmula sa langit upang tayo ay iligtas at ipanumbalik sa Diyos Ama. Okay? So, mahalaga ito. For example, sinabi natin, kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, ikaw ay nananalig na siya ay anak ng Diyos. O sige, si Chris ay anak ko. Okay? Si Chris ba ay tao o aso? Tao, di ba? Si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ba ay Diyos o anghel? Diyos. O kasi hindi siya pwedeng tao. Pero siya ay nagkatawang tao. Okay. So, yun ang conviction mo. Hindi pwede na sabihin ng mga ibang relihiyon sa'yo, ay hindi pwede, si Kristo ay tao lang. Kung si Kristo ay tao lang, wala siyang kapangyarihan na magligtas sa'yo. Amen? Ang pagiging tao ng Panginoong Jesus ay sandali lang, 33 and a half years. Nagkatawang tao lamang siya para tayo ay ipanumbalik sa Ama. Amen? Okay, next. Number 2. Sabi sa John 8:24, basa. Sabay-sabay. Baka tulog yung iba Gisingin mo yung katabi mo. Okay, John 8:24, go! Kaya't sinasabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo mananampalataya na ako ay si ako nga. Sino ba yung nagsabi kay Moses na ako ay si ako nga? Si Jehovah. Kung hindi kayo nananampalataya na ako ang Diyos, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Gets? Okay, next verse. John 8:58. Ito ay yung kinakausap ng mga Pariseyo ang Panginoong Jesus. Na sabi nila, o bakit sabihin mo, alam mo yan, wala ka, mas matanda pa nga si Abraham sa'yo. Sabi ng Panginoong Jesus, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. I am. I am the I am. Okay, Revelations 22 verse 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Amen? Hindi ka pa ba kumbinsido na si Jesus ay Diyos? Kailangan kung hindi ka nananampalataya na si Jesus ay Diyos, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan. At ayaw mo namang mamatay sa kasalanan mo, di ba? Kasi si Jesus ang tagapagligtas. Walang iba. Hindi ikaw, hindi ang iyong gawa. Okay. Pinag-aaralan natin ang gospel
na mabuti kasi nais natin na bawat isa sa atin ay isalya natin ang gospel para ang kapangyarihan niya ay kumalat dito sa Marikina. Amen? Mukhang hindi kayo kumbinsido. Next. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng manampalataya kay Jesus? Ang manampalataya kay Jesus ay pananalig sa kanyang salita. Nasaan ba ang salita ni Jesus? Ha? Nasaan? Nasa Bible mo. Binabasa mo ba yung Bible mo? Bakit kailangan mong panaligan at paniwalaan at sundin ang salita ni Jesus? Kasi si Jesus ang salita ng Diyos. Siya ang salita na nagkatawang tao. Ay sos? Amen. Sabi niya sa John 5:24, basa, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Wow! Ang salvation ay hindi kung ano-ano yung kailangan mong gumawa ng kahit ano-ano. Manampalataya ka lamang. Amen? Okay. Next verse. Isaiah 55 verse 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Sabi ni Jesus, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko. Sabi sa Psalm 103, I sent my word and healed your disease and delivered you from all your troubles. So, ang sakit hindi nanggagaling sa Diyos. Ang bukol hindi galing sa Diyos. Hindi yan ibinigay ng Diyos sa'yo. Ang bukol ay ibinigay ni Satanas. At inalaw ni Lord na magkaroon ka ng bukol para matest niya ang faith mo. Kung hanggang saan ka magtitiwala sa Kanya. At ang katugunan ng iyong lahat ng problema mo ay sa pagtitiwala, pananalig, pagsandal mo sa Kanyang salita. At sa Kanyang salita nakapaloob ang Kanyang mga pangako, nakapaloob ang kapangyarihan niya na gawin ang kalooban niya sa buhay mo. Simple lang ang gagawin mo. Manampalataya ka. Lord, hindi ko alam kung paano ito matutunaw, pero sinabi mo sa iyong salita, kaya ako ay nananalig, nagtitiwala, sumasandal. Kaya susundin ko ang salita mo. Meron akong sasabihin sa inyo, once you magnify your problems, what you dominate, it will manifest. So pag magnify mo ang problema mo, natural, matatakot ka. Pero kung minagnify mo si Jesus, pinalaki mo siya sa buhay mo, magiging katiting lang yung problema mo. Ano pa ang dahilan ba't tinawag tayo na mananampalataya kung hindi naman tayo nananampalataya? Katulad ng sinabi ng doktor sa akin, kailangan mag-check-in ka na sa Philippine Heart Center next week, 650,000, open heart surgery. Dok, kung paano kung hindi ako nagpunta? Sudden death. Ay, sino ang pakikinggan ko? Ikaw o ang Diyos? Sabi ko sa Panginoon, di patay kung patay. Mas maganda nga yung pupuntahan ko, may enjoy ko, di ba? O namatay ba ako? Kasi minagnify ko si God. Pero meron akong impression sa heart ko na hindi ako mamamatay. Bakit? Kinakausap ako ng Holy Spirit. May Holy Spirit ba kayo? Meron. Kausapin natin. Alam mo, ang problema natin, hindi tayo naghihintay. Gusto natin pagka dumulog tayo sa Panginoon, Lord, pagalingin mo naman itong aking Amen. Umalis ka na. Hindi mo siya, hinintay na mag-usap sa'yo. Hintayin mo siya na mag-usap. Sa lugar ng panalangin. Kaya nga, kung mag-attend kayo ng prayer meeting, dahil doon kayo paano ba ako maghintay kay God? Tayo, dudulog tayo sa trono ng biyaya para panalangin. Wala pa ang Panginoon.
tatat na tayo ng kailangan. Lord, tulungan mo ako, wala akong pambayad ng kuryente. Wala pa yung kausap mo. Ano ba ang nagpapababa sa presensya ng Diyos? Pagsamba. Sambahin mo muna ang Panginoon. Panginoon, Ikaw ang naglikha ng langit at lupa. Ikaw ang naglikha sa akin. Alam mo, bawat bahagi may ng aking katawan. Walang nakatago sa iyo. Sinabi mo yan sa Psalm 139 verse 16. At ikaw ay Diyos na hindi sinungaling. Sinabi mo sa Jeremiah 1:12, I am watching that my word is performed in your life. Sinisiguro ko na yung lumabas sa bibig ko na salita ko, hindi babalik sa iyo ng walang bunga. Sinabi mo yan. At ikaw ay hindi sinungaling. Inaangkin ko at inilalapat ko sa buhay ko. Then makinig ka. Ano ang sasabihin ni Lord sa'yo? Nung na-stroke ako, nawalan ako ng peripheral vision, wala akong para akong kabayo na nakatapaoho. Sabi ni Lord, mag-communion ka, araw-araw, tuwing umaga, for 30 days. Anong nangyari? Bumalik! Ang sabi ng Makati Medical Center, ang gagaling ng mga doktor, after 6 months, hindi na yan babalik. Di ako naniniwala sa'yo. May Diyos ako na mas nakakaalam kung ano ang meron ako. Gano, manampalataya tayo. Amen. Alam mo, ang pinakamadaling panampalatayanan, pera. Alam nyo ba na ang mundo punong-puno ng pera? Pinakamadaling panampalatayanan. Kung ikaw ay nakakapanampalataya sa kagalingan mo, ang kapangyarihan to believe God for healing is 100 times more than believing God for finances. Dahil hindi mo kailangang manampalataya ng ganun katindi. Dahil lang sinasabi lang ng Lord, magbigay ka, mag-ikapo ka, yun lang. Pagka ba ako nagtanim ng mais, Isabela, kailangan ko bang mananampalataya ako, Lord, na ito pabubo? Hindi. Itatanim ko lang. Minsan nga, yung santol, dumumi ka lang doon, tumutubo Hindi mo nga kailangang manampalataya. Ganon din ang prinsipyo ng seed time and harvest. Kayo talaga. Amen. Di ako lumulunok noon, Dati. Next! Kung saan na tayo na. Pangatlo, ang nananampalataya kay Jesus ay nakasandal na may pag-asa at pagsuko sa kanyang buhay sa kanya. Sabi sa John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, hindi ko na itagalog, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama maliban sa akin. Ang gusto kong i-emphasize dyan, si Jesus ang buhay. Amen? Nananampalataya ka ba na si Jesus ang buhay mo? Okay. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, na ipinagay niya ang kanyang bugtong na anak, at kung sino man ang manampalataya sa kanya, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ibig sabihin, kung ang buhay, ang totoong buhay, ay galing kay Jesus, ayaw mo na yung buhay mo. Diba? So, ipapalit mo yung buhay mo na mahirap, maraming gusot, ipapalit mo, ibibigay mo sa kanya at kukunin mo yung buhay niya. Divine exchange. Next. Ang resulta ng pagsuko ng buhay kay Jesus ay kapanganakang muli. Rebirth. Ang kapanganakang mamuli, kapatid, it resets your life to zero. Okay? It resets your life to zero. Anong ibig sabihin noon? Ang totoong conversion, okay, ang totoong na born again, ay wala na yung lumang buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay na kay Kristo, basahin nga ninyo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Maraming beses ito na binabasa ng mga Kristiyano. Alam nyo kung saan sila nagpe-fail? Hindi nila tinitignan yung bagong buhay na ibinigay ni Jesus. Ang lagi nilang binabalik tingnan ay yung kanilang lumang buhay. Sabi ng Panginoon, look to Jesus.
Amen? He is the author and the perfecter of your faith. Amen. So, sa ating wala na yung nakaraan. Wala na yung mabubuti. Kasi nakareset ka sa zero eh. Parang yung batang ipinanganak. Wala kahit anuman. Okay, sabihin natin ang isang batang ipinaglihi. Wala kahit anuman sa buhay niya na nagiging pundasyon ng kanyang paglaki. Katulad din natin, nung na-born again ako, nung November 30, 1991, wala sa buhay ko ang anumang pwedeng gawin ng Panginoon na pasimula ng bago kong buhay. Siya lahat ang magbibigay nun. Amen? Wala na lahat yon. Back to zero. Infant, bagong nilalang ako. Okay? So ngayon, I just allow the Holy Spirit to, the Word, the Godhead, God, Jesus, and the Holy Spirit, na i-build up ang buhay ko sa bagong pundasyon. Amen. Pundasyon sa isip, sa lahat, sa kaisipan. Okay, next. Malalaman ninyo yan as we go along. Alam nyo kung bakit ko binibilisan? Kasi natutulog na kayo. Yung iba sa inyo nakaganyan na oh. Pwede bang bigyan mo to ng kape? Taas ang kamay ang nanaktok, bigyan ko kayo ng kape. O, dahil mo si Sita. Joke. Okay, next. Galatians 2:20, basahin natin. Favorite namin ni Meng ito na verse. I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith. Sabihin mo, by faith. So ang buhay natin na bago, we live it by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Naunawaan ninyo? Gusto niyo ang Tagalog version? Meron ba dyan sa e-sweets mo nga? Meron ba dyan sa Tagalog? Galatians 2:20. Di ko yan na-translate. Siguro inantok na ako. Kasi po kahapon, nandito po lahat ang mga tatay. By the way, pinaremind sa akin. Sige, labas mo sa ano. Lahat po ng mga tatay, iniimbitan namin kayo na mag-attend ng seminar sa fathering. The world needs a father. Ang nagkakandak po nito kahapon, na-bless kami kasi ang nagkandak ng seminar ay si Jebo Bansuelo sa DCAS. Napakaganda, kaya iniimbita ko lahat ng mga taga-rema na mga kalalakihan. Napakaganda, diniskas nila yung digital addiction, kung paano nakaka-addict sa mga anak natin yung cellphone, at kung paano natin, darating ang araw, hindi na ninyo makokontrol yung mga anak nyo kung hindi nyo ngayon sila bigyan ng disiplina. Kaya, pumunta ho kayo lahat sa 2 Sabado na susunod, Sabado next Saturday, at saka sa susunod na Saturday, dito ni-request ko na kaysa pumunta sila sa iba-ibang lugar, inimbita ko sila dito sa Rema. Alam niyo kung ano ang vested interest ko doon? Para lahat kayo mga kalalakihan, malibre. Amen? O, sabi niya sa Galatians 2:20, 2 Saturdays na lang. At meron pong manual na worth 100 pesos. Kung gusto niyong bumili, napakaganda ng manual na yon. Lalo na kung kayo ay may mga anak, nagsisimula kayong mag-raise ng family, may mga anak kayong ano. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Tanong, kung napako ka sa krus na kasama si Kristo, patay ka na o buhay ka pa? Patay ka na. Meaning to say, patay na yung lumang buhay mo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, kay Jesus, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Tingnan mo, kaya siya namatay para mabigyan ka ng kanyang buhay. Ngayon, kung panghahawakan mo ang buhay mo, walang space para paglagyan ng buhay niya. Kailangan mo na i-empty mo muna yung luma mong buhay para may paglagyan sa buhay niya. Alam mo, nung mga nagbe-meditate po ako patungkol dito, kasi marami pa ring area ng buhay ko na pinanampalatayanan ko ang Panginoong Jesus na mabago para maging katulad niya.
Marami pa rin tayong mga Sabi ng Panginoon sa akin, "You gave me your afterlife, but I want your life now." Bahan nyo? Ibinigay mo sa akin ang buhay mo pagkat namatay ka. Kasi gusto natin lahat sa langit umuwi. Meron ba ditong gusto sa impyerno umuwi? Lahat tayo gusto umuwi natin sa langit. That is afterlife. Pero, sabi ng Panginoon, I demand your life now. Kaya kung hindi mo ibinibigay ang buhay mo, paano ka maglilingkod? Paano ka makakapabuhay ng may pananampalataya? Paano ka manampalataya? Hindi mo isinasubject yung sarili mo sa faith test ng Panginoon. Paano ka titibay? Paano ka makakatayo? Kung ikaw ay Kristiyano na nandun ka lang sa comfort zone mo. Ito kasi comfort zone ko tayo, ako na dito. Ibigay mo ang buhay mo sa akin. Lord, sige, ibigay ko lahat sa'yo, pero wag yung aking bulsa, Lord, wag. Hindi niya pakikialaman yung bagay na hindi mo ibibigay sa Kanya. Pero maniwala ka sa akin, kung ibibigay mo ang lahat ng yan, bibigyan mo siya ng kalayaan na kumilos sa lahat yan, isang araw hindi mo makikilala ang iyong sarili. Dahil sobra ka na niyang binago. Don't give God your afterlife. He is interested in your life now. Dahil ngayon Kanya kailangan. Dahil gusto ka Kanyang gawing kamay at paa. So kung wala kang ginagawa dyan, nakaupo ka lang, prenteng-prente ka. Kapatid, anong saysay mo sa lupa? Sige nga. Ngayon, tina-challenge tayo ng Panginoon sa missional communities. Kaya ngayong kahapon, makita mo kung paano mag-challenge natin ang community. Sa community, sabi ko, huwag kayong magdadala doon ng mesa, upuan. Yan ay responsibilidad ng community. Para maging bibigay natin libre gamot, libre anesthesia, libre doktor, libre lahat. Pero, sobra na yung tayo pa magdadala ng uupuan nila, tayo pa magdala na kayo, meron pang feeding program. Magdala na kayo ng mangkok nyo, kutsara nyo, upuan nyo, mesa nyo. Anong gagawin natin na mga nandun? Sabihin natin yun sa mga gusto nating mapagwagian. Lahat tayo kailangang kumilos. Alam nyo, namatay na si Billy Graham. There was a time na inimpress sa akin ng Panginoon sa puso ko. Pag namatay si Billy Graham, malapit na malapit nang dumating si Lord. Kasi yan yung mga ng Panginoon. Sino nga yung mga old, na mga namatay na? Si Oral Roberts. Nung namatay si Oral Roberts, indikasyon na may ginagawa ang Panginoon sa kalangitan. Ang isang hinihintay natin na mamatay, itong si Billy Graham, namatay na siya the other day. At 99 years old. Alam nyo, ang buhay na yon ang napakabungang buhay. Isang buhay na itinanim niya ang buhay niya bilang binhi sa kaharian. Tignan mo kung anong bunga. Ikaw, gusto mo bang itanim ang buhay mo? O gusto mo lang hawakan ang buhay mo? Amen? Next. Next na tayo, bro. Alam niyo, kung hindi natin nauunawaan ang pananampalataya, magi-struggle tayo. Let's say, healing. Paano ko panampalatayanan ang aking kagalingan? Mamaya ibibigay ko. Sige, tapusin muna natin dito. Ang mananampalataya kay Jesus ay pag-angkin ng lahat ng tinapos na gawa niya sa krus ng to appropriate to yourself His finished work on the cross. Ano ibig sabihin ng appropriate? Ilapat, angkinin, inaangkin ko. Okay? Ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya, ang ating angkinin ay ang Kanyang kapatawaran sa ating kasalanan. At hindi lamang kapatawaran, kundi katwiran. Forgiveness of sin and righteousness. Idabit natin yung katwiran ni Jesus. Namatay siya para doon sa atin. Buhay na walang hanggan para sa ating kamatayan. Binigyan niya tayo ng buhay ng walang hanggan. Dapat tayo ang mamamatay. The wages of sin is death. Binigyan niya tayo ng pagpapala. Tayo ay karapat dapat sa sumpa. Okay? Binigyan niya tayo ng kalakasan. Dahil tayo ay likas na mahina. Ano pa ang binigay niya sa krus ng Kalbaryo? Karunungan, kapalit ng ating kalituhan.
Hindi po ba? Lahat ng kayamanan, kapalit ng ating kahirapan. So paano mo yun ilalapat sa iyong sarili? Ano ang paraan? Pananampalataya. So kung hindi mo naunawaan kung ano ang pananampalataya at paano manampalataya, wala kang matatanggap. Because faith is the currency of heaven. Ang pananampalataya ang currency. Yun ang pang-exchange. Kumbaga dito, bibili ako ng damit, pera, currency kailangan ko. Doon sa langit, kailangan mong gumaling ang iyong sakit. Ang currency na kailangan mo ay faith. Amen. Next. Ayan, kalayaan para sa ating pagkabihag. Karunungan para sa ating kalituhan. Kamangmangan, kagalakan para sa ating kalungkutan, kayamanan para sa ating kahirapan, kagaanan para sa kabigatan, langit para sa impyerno. Dapat nasa impyerno tayo, pinabigyan tayo ng Panginoon ng langit. Amen? Next. So, ang panglima, ang pananampalataya kay Jesus ay paglakad na kasama niya sa panibagong buhay sa banal na Espiritu. Di ba nung na-born again tayo, bago na everything, behold, everything has become new. Yung bago na yon ang kailangan nating lakaran. Okay, basahin natin ang Romans 6:4. Sabi po doon, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Namatay ang Panginoong Jesus, kinuha niya yung ating lumang buhay, ibinigay niya ang kanyang buhay na walang hanggan, upang tayo ngayon na nandito tayo sa lupa, we can walk in the newness of life. Sa kanino? Sa pamamagitan ng pagtulong ng banal na Espiritu. Gusto kong i-notice ninyo yung salitang baptize. Noong ikaw ay, sino dito ang hindi pa nababautismohan sa tubig? Taas ang kamay. Kailangan po niyong magpabautismo sa tubig. So, kunin ninyo, Ate Sweet, mag-i-schedule tayo ng water baptism. Kahit dyan lang sa kahit dyan lang sa Real. Kahit doon lang sa Real. Oh. Ganda, no? Alis tayo ng umaga, uwi tayo sa hapon. Yan. O kaya dyan lang sa Palmera, o kaya dyan sa, anyway, basta may ilulublob kayo. Flamingo. Pagka pinabautismohan tayo, inilulubog. The word baptism is immersed. Okay. Pagka tayo ay binautismohan, dinideklara natin sa buong mundo, sa mga nandun, at sa dyablo, na itinatakwil na natin siya. Dyablo, tinatakwil na kita sa buhay mo. At Jesus, sinusuko ko ang aking buhay sa'yo. Yan. Pagka nasabi mo yon, ilulubog ka ngayon. So, ikaw ay namatay. Kasama ni Jesus. 3 days ka doon. Hindi. Hindi. Sandali lang, 3 seconds, tapos iaahon ka. Yung pag-ahon mo, nakikiisa ka sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Okay. Yun yung sa physical. Sa spiritual, ganito ang nangyari. Nung inilubog ka sa bautismo, inilubog ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kaya mo na ngayon na mahalin ang mga hindi ka mahal-mahal, ibigin ang mga hindi ka ibig-ibig, at ibigin ang kaaway. Kasi kung inilubog ka doon, di buong himay-may ng katawan mo, pagkatao mo, na ilubog sa pag-ibig. Kaya ikaw ay lumalakad na pag-ibig. Yan. Punong-puno ka ng pag-ibig, nag-uumapaw. Ikaw din ay inilubog sa biyaya ni Jesus. Kasi pagka nilubog ka doon, sabi natin, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, inilubog ka din sa biyaya ng Panginoong Jesus. Bakit biyaya? Ang biyaya ay anointing, grace, enablement. So, kaya mo ang lahat ng bagay. I can do all things in Christ who strengthens me. Okay? Pangatlo, ikaw ay inilubog sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen?
kaya mo na ngayong sabihin sa kaibigan mong drug addict na, hindi na ako nagda-drugs. Ako ay kabilang na sa pamilya ng Diyos at sa pamilya namin, walang umiinom, walang nagda-drugs, walang nangbababae, walang chismosa, walang utang ng utang na hindi nagbabayad, walang ganito, walang ganyan. Dahil sa pamilya namin, kami ay pinapabanal. Amen? Ganun ba kayo? Abay, kulang sa pananampalataya, okay? So, kailangan natin lumakad ng ayon sa, alam niyo, hindi tayo makakalakad sa panibagong buhay kung hindi tayo mananatili sa Panginoong Yesus. Next! Paano manampalataya? Okay, so yun ang ibig sabihin ng manampalataya kay Jesus, na siya ay anak ng Diyos, na siya ang Mesaya, siya ang tagapagligtas, na siya ang tagapagtubos. Yung kinanta natin, siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating, amen! Okay. Now, paano tayo manampalataya sa kaligtasan? Alam mo, hindi ka naman mababago ni Jesus kung hindi ka naman ligtas. Okay? Basahin natin ang Romans 10:8-13 at lahat tayo magbabasa. Yung hindi nagbabasa tulog ay kurutin ninyo. Okay? Ready? 1, 2, 3, go! Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita, lapit sa inyo, nasa inyong bibig, hawakan mo bibig, at sa inyong puso. Ano yung salita na yon? Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Stop. Paano ka daw maliligtas? Manampalataya ka. Ano ang kailangan mong sambitin? Yung salita ng pananampalataya dito sa iyong bibig. Ngunit yung salita na yon, hindi mo sasabihin nang sinabi mo lang, dapat yun ay nagmula sa iyong puso. There is a heart and mouth connection in believing. Amen? Kasi ganito, bakit kailangan panampalatayanan? For with the heart. Okay, next verse. Sapagkat sa puso, hawakan mo puso mo. Sapagkat sa puso, ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap. Alam niyo ang ganap doon? Perfect. Amen? At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Wow! For with the heart, one believes unto righteousness, and the mouth confession unto salvation. Ang dali palang maligtas. Pero ano ang bibig kasi ng bibig mo? Na si Jesus ay Panginoon at siya ay itinayo o binangon na muli ng Diyos mula sa mga patay. Anong ibig sabihin nun? Siya ay Diyos. Amen. Yung kapangyarihan ng kaligtasan, inirelease mo dahil sinambit ng labi mo. Kaya walang naliligtas na nakatikom ang bibig. Gets? Bakit sa puso ang kaligtasan? Bakit sa puso ang pananampalataya? Kasi kapatid, hindi malirip, hindi maunawaan ng isip mo na sa dami ng ginawa mong kasalanan, ay kailangan lang natanggapin mo, ikumpisal mo ng buong puso si Jesus na Panginoon mo at ikaw ay ligtas. Your mind cannot believe, but your heart can believe. Amen? Hindi malirip ng isip. Kaya maraming mga Kristiyano, akala nila magagawa, ay mga tao, akala nila pabibili nila yung kaligtasan sa sarili nilang gawa. Ang kailangan lang ay faith, manampalataya. Ano ang pananampalatayanan mo? Na ang Diyos na naglikha sa iyo ay mabuti.
mapagpatawad. Na sa isang kisap, kung ikaw ay tatawag sa Kanya ng buong taimtim sa puso mo, Panginoon, kailangang ligtas mo ako sa sakit na ito. At bibigkasin ng labi mo, salamat, sapagkat ikaw ang naglikha ng aking buhay. Sabi sa susunod na verse na babasahin natin, hindi ka mapapahiya. O, ituloy natin. Game. Ano sa puso, okay. Na iyong bibig si Jesus na Panginoon ay sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naililigtas. Explain ko yan mamaya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Woo! Yan ang conviction, sandigan mo. Once na nanampalataya ka, naligtas ka, na kaya mo, nayayaman ka na tong negosyo na to magsasaksid na ikaw ay makakapasa sa board, hindi ka mapapahiya. Amen? Asan na tayo? Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Woo! Tumawag ka na ba? O masyado kang mayabang? Hindi ko kailangang manalangin. Mapera ako. Wow, Okay. Okay. Na siya ring Panginoon ng lahat. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Alam nyo, ang kaligtasan dyan ay hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa. Kaligtasan mula sa utang, kaligtasan mula sa bisyo, kaligtasan mula sa maring relasyon, kaligtasan sa sakit. Very encompassing ang salvation na yan. Na saan paano natin nakakamit? By faith. Halimbawa, tinanong ko si Ayan, ligtas ka ba? Sabi ng nanay ko, pastora, kasi pinag-pray niya ako, ligtas ba siya? Hindi. Kailangan siya mismo. Kaya ang mga anak natin, pagdating nila ng age of, decision, kailangan sila mismo ang tatanggap noon. Kasi wala ang magbibigay ng conviction sa nila. Next verse, sige. Anyway, may mga cell leader naman dito na mag-explain. Okay, ibigay mga cell leader na mag-explain na. Bawat tao ay may pagkakataon na maligtas. Kasi ang Panginoon ay namatay para sa lahat ng tao. Ito ang alok ng Diyos sa bawat tao at hindi sa grupo ng mga tao. Kaya huwag kayong maniwala dun sa sinasabi ng isang relihiyon na sila lang ang maliligtas. There is no corporate salvation. It is individual. Bawat okay. Number 2, ang banal na espiritu ang nagdadala ng paghatol, conviction sa puso ng tao. Biruin ninyo, kahit ang buhay natin biyaya, ang kaligtasan natin biyaya. Kasi kung hindi tayo ikwikwikan ng Holy Spirit na kailangan natin ang salvation, hindi pa rin tayo maliligtas. Nandito kayo sapagkat napakabuti ng Diyos sa inyo. Next. Sabi sa John 16:8-11. Gusto kong basahin natin ito because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay. Next, 1, 2, 3. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Iko-convict tayo ng banal na espiritu sa 3 bagay. Number 1, sin. Number 2, righteousness. Number 3, judgment. Okay. Tignan natin na, sabi niya, tungkol sa kasalanan, sin, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Makinig kayo sa akin. Walang tao na pupunta sa impyerno dahil nangalo niya. Walang tao na pupunta sa impyerno dahil pumatay ng tao. Walang tao na pupunta sa impyerno dahil masama ang kanyang ginawa. Lahat ng pumupunta sa impyerno ay nandun kasi hindi sila sumampalataya kay Jesus. Gets? Kaya kahit ang tao sinasabi niyang mabuti siya kung wala siyang Kristo,
dagat-dagatang apoy pa rin siya. Okay? At ang Holy Spirit ang magko-convict nun. Pangalawa, sabi niya, tungkol sa kasalanan dahil hindi sila nanampalataya. Pangalawa, tungkol sa katwiran, bakit? Sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Okay. Ano ang ibig sabihin noon? Kapatid, hanggat buhay ka, kailangang isukom na ang buhay mo kay Jesus. Dahil umalis na siya, pumunta na siya ng Ama, hindi na natin siya makikita, wala na tayong pagkakataong ibigay ang buhay natin. Once na tayo, ang ating kaluluwa at espiritu ay lumabas sa katawan na ito, at hindi tayo sumuko kay Jesus, hindi tayo nakipagkaisa sa Kanya, pagdating ng araw, hahatulan tayo. Meaning to say, kung ngayon nabuhay tayo, tinanggap natin siya, mamumuhay tayo sa katwiran at isang araw kukunin niya tayo sa Ama. Gets? Kaya kung meron kayong kamag-anak na alam ninyo, mamamatay na, puntahan na ninyo at ipakilala, ibigay nyo ang ebanghelyo. Dahil once na wala na yung espiritu at kaluluwa mo dito kaya nga nagkatawang tao si Jesus. Mawawalang saysayang kaya hindi totoo yung ipanalangin, bumili ka ng prayer para makaalis siya, pumunta sa purgatorio, tapos walang ganun sa Bible. Basahin nyo ang Lucas 19, verse 16 hanggang huli. Pag namatay ang tao at wala sa Panginoong Hesus, diretso, Hades. Katwiran. Pangatlo, ang tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanglibutan ay hahatulan na. Kung wala ka sa Panginoong Hesus, kaninong kampo ka? Kampo ni Satanas. Kahit ayaw mong tanggapin, sabi ng Panginoon Jesus, I don't know. Depart from me, you doers of iniquity. Gets? Ang mga nanay ko naman nagsisimba naman. I am the way, the truth, and the life. Without Jesus, kahit magsimba ka pa, umaga't hapon, doon ka matulog sa simbahan, kung wala kang Kristo, hindi ka ligtas. Mabait naman na tao, hindi issue ng kabaitan. Sabi ng sa Isaiah, yung kabaitan ninyo at mabubuti ninyong gawa, para sa tingin ko, kung hindi kayo ligtas, parang, yung filthy rag, pasador. Parang ginamit na pasador. Totoo, yun ang ibig sabihin sa Bible, di ba? Ang mabubuting gawa ng mga taong wala sa Panginoon ay parang ginamit na pasador. Bibigay ko sa inyo ang verse. Okay. So, importante ang pananampalataya sa kaligtasan. Next. Kaya ngayon nyo iiyak ninyo ang sarili ninyo. Okay. Sa kaligtasan, mahalaga yung believe in your heart, confess with your mouth. Ano ang kumpisal? Ang kumpisal ay, hindi yung kumpisal ay, forgive me, Father, for I have sinned. Hindi yun kumpisal. Hindi yun. Ang kumpisal ay pagsang-ayon sa Diyos na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. The word confession in the Bible, Greek word is homologeo. Tama? Yun ay compound, ay isang word ng dalawang salita na ang ibig sabihin ay together, magkasama, and to say, magsabi. Okay? So, ang homologeo is together plus to say. Meaning to say, you agree with what God is saying. Okay? When I confess with my mouth that Jesus is Lord and that God raised Him from the dead, I am agreeing with God. Amen? And I am releasing for myself the power of that word to the power of agreement. Homologeo. Okay. Una, ang tao ay naniniwala na kasama ang Diyos na siya ay makasalanan. Nag-agree sa mabuti. Di nga sabi ng Bible, if you hide your iniquity, the Lord will not hear you. But if you agree with God at aminin mo na makasalanan ako, mag-a-agree siya at patatawarin ka niya.
That is confession. Diba? Okay. So, ngayon, una, naniniwala kasama ang Diyos na siya ay makasalanan. Pagkatapos, sasambitin ito ng kanyang labi sa pamamagitan ng kumpisal. So, ganito. The agreement that you have with God, ito ang Diyos, Panginoon, God, nag-agree ako na makasalanan ako. So, dalawa na kayo. Now, I say, na ngayon, na nag-agree ako, sasabihin ko sa Kanya. Ano yung process ng confession? It is externalizing what I believe. Amen? It is releasing what I believe so that the power will come to save me. Gets? Kaya kung gusto kong gumaling, nanampalta ako sa puso ko, pagagalingin ako nito. So when I say it, thank you Lord, pinagaling mo na ako. That is faith in action. Amen? Panginoon, ang asawa ko umalis kasi na si Diyos, kasalanan ng babae, na si Diyos ng babae. Sa pangalan ni Jesus, kinakausap ko siya. Manumbalik siya. May mangyayari sa kanila na marirealize niya na mali yung ginawa niya at mamayang gabi, babalik na siya sa akin. Mamaya, nanonood kang TV, tok, 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 siya na! Amen. Yan ay kung gusto mo pa. Next. Pero kung asawa mo, dapat lang. Ang kumpisal, ang kumpisal ang nagpapatunay ng ating personal na pananampalataya at pagtanggap ng kaligtasan. Ito ang pangunahing kumpisal na nagpapahiwatig ng pagbabago ng ating katayuan mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan at mula sa kapatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Brothers and sisters, pagkakalimbawa sa oras na ito, ngayon mo lang isinuko ang buhay mo sa Panginoon. Lord, nananampalataya ako sa aking puso, binibigkas ko sa aking labi na ikaw ay Panginoon. Ikaw ang tagapagligtas, ikaw ay anak ng Diyos. Salamat sa kaligtasan. That is the initial confession. That moment is a significant moment. Bakit? In the spirit, sa kalangitan, inilipat ka ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman sa kaharian ng kanyang anak. Binago niya ang posisyon mo. Noong nandito ka sa kadiliman, ginawa niya nandito ka na sa kaliwanagan. At pagka nandyan ka sa kaliwanagan, brothers and sisters, dahil meron kang light, magfa-flood ang revelation sa buhay mo. Mauunawaan mo ang Biblia, mapapakinggan mo ang Panginoon, magkakaroon na mabubuksan ang puso mo na sa pamamagitan ng puso mo may connection kayo ng Holy Spirit. Nabuhay ka. Na-quicken ang iyong spirit. Nagkaroon ka ng awareness spirit realm na dati ay hindi mo ma-sense. Nagkaroon ka ngayon ng discernment. Hindi ka titigil dyan. Kasi that is the initial phase of salvation. Kaya maraming taong na nahihiwalay dahil hindi sila nagpatuloy na manampalataya. Okay, next. Nakukuha ninyo ako Nakukuha ninyo ako. Okay. Ito, ginawa ko ito noong November 30, 1991. Okay. Kasunod nito ay ang nagpapatuloy na pangungumpisal. Hindi porke kinumpisal mo na wala ka ng bukol, tumigil ka na. Lagi mong i-confess ang kagalingan ni God. To help your faith and your heart. Amen? Okay. So, kasunod nito ay ang nagpapatuloy na pangungumpisal ng kasalanan tungo naman sa kabanalan at pagbabagong anyo. Sanctification, kabanalan, pagbabagong anyo, transformation into Christ-likeness. Amen? Hindi ka naman kaagad maging Christ-like. Diba? Sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Okay.
Bawat mananampalataya ay patuloy na nangungumpisal sa tuloy-tuloy na pagbabago. Kasi kung may ilaw ka na sa buhay mo, unti-unti binabalatan ka ni Lord. Pinapakita niya sa iyo yung mga bagay na kailangan mong alisin sa buhay mo para ikaw ay maging ganap hanggang sa ang natira na lang ay yung buod. Tapos later on, dinamitan ka na ni Kristo ng kanyang wangis. Salamat sa limang nag-amen. Yung kayo dito, walang nag-amen dito. Palagay ko puro tulog. Pakikuha nga yung camera dito, Alvin. Dito ka nga mag-camera. Joke. Naku, alam nyo, hindi madaling magawa ng preaching. Amen, next. Kasi excited lang ako dito. Okay. Ebidensya ng tunay na ligtas. Tignan mo ang katabi mo kung tunay na ligtas yan. Praise God. Ano ebidensya? Okay. Number 1, nananatili kay Jesus. Amen? Hindi yung now you see Him, now you don't. Parang palitaw, lulubog, lilitaw. Hindi ganon. Lagi siyang nakalitaw. Okay? Sabi niya sa John 8:1, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Siyempre, kung alagad ka ni Kristo, dapat ligtas ka. Amen? So, mananatili. Sabi mo nananatili ka ba kay Jesus? Okay. Sa salita niya, okay? Sumusunod ka, tumatalima. Number 2. So, number 2, pinanghahawakan ang ebanghelyo. Nakakapit ka sa gospel. Gospel for all of life. Magandang balita, good news. 1 Corinthians 15:1-2. Ngayon, mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pinanghahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Nakakalungkot. Kasi maraming Kristiyano, nung una, hat-nahat sila kay God. Sa kalaunan ng hinang pananampalataya, dahil sa sinasabi ng mga tao, na once saved, always saved, nadaya ka. Amen? Kailangan mong humawak ng matatag. Hindi lamang para sa kaligtasan mo, kundi para patuloy na ma-release ang kapangyarihan ng magandang balita. So, kailangan natin ang Ebanghelyo, kailangan natin na manampalataya sa bawat araw ng ating buhay. Next. Mga tanda ng tunay na mananampalataya. O yan. Sandali lang, nagugutom sa salita. Umiibig at lumalalim ang relasyon sa Diyos. Naglilingkod sa kapatiran. Naglilingkod ba kayo sa kapatiran? Sumusunod sa salita ng Diyos. Namumuhay ng may kabanalan. Nagpapahayag ng Ebanghelyo. Kaya natin to inaano ko sa inyo dahil gusto ko magkaroon kayo ng malinaw na alam niyo po kung bakit kailangan. Sabihin ko sa inyo, once na nagpagamit kayo sa Panginoon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, hindi nyo masusukat ang reward bibigay sa inyo ng Diyos. Amen? Next. Patutuon ng kaligtasan. Okay. Gising na kayo Tumigaw ng hallelujah ang gising. Gising. O sige, basahin natin. Ito po ay patutuon ng isang kalahi ni Meng dati. Lesbian, English professor, sa isa sa mga universidad sa Syracuse, New York. Siya po ay lesbian, gay, feminist advocate. Ibig sabihin, tagapagtanggol siya ng mga karapatan ng mga bakla, ng mga tomboy, at ng mga grupo feminist organization. Okay? Ito ay excerpt sa kanyang libro na entitled The Secret Thoughts of an Unlikely Convert. Kung gusto nyong tignan yan sa Amazon, meron yan dyan. Okay? Sige, basahin ko na lang sa inyo. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Ito ang kanyang patutuo. Ako ay profesor at tagapagtanggol sa mga karapatan ng mga bakla, tomboy at kababaihan sa universidad kong pinagtuturuan. Ang pananampalataya ko kay Jesus ang naglagay sa akin sa isang komplikado at malawakang sigalot. Sabi niya, my faith in Jesus led me to a complicated and comprehensive chaos. Itinagalog ko lang to. Okay?
Ang kaligtasan ay hindi lamang pagtanggap kay Jesus. Ito ay pagbabago ng puso at buhay. Noong ako ay nanampalataya kay Jesus, kinakailangan kong baguhin ang lahat sa aking buhay. Ang aking pananamit, pag-iisip, pananalita at pagkilos. Binago ko ang aking mga isinusulat, itinuturo at ang aking mga ipinaglalaban. Ako ay nagtagal sa isang larangan na hindi ko na pinaniniwalaan. Ibig sabihin, I was tenured in a field I no longer believe in. Okay? Kasi binago siya talaga ni Jesus. Sabi niya, bago tayo makalapit kay Jesus, kailangan nating sairin. Alam mo yung said? Empty. Sairin ang ating buhay sa lahat ng pagmamataas, pride, at kayabangan, paninisi, pagpapalusot, pandaraya sa sarili na sumasakop sa ating buhay at sa mga relasyon natin araw-araw. Ngayon, bawat bahagi ng aking buhay sa araw-araw ay pagsubok sa pananampalataya. Every day is a test of faith. Kung ang totoong na born again, every day you will be confronted with situations na matetest ang pananampalataya mo. Dahil padadalan ka ng diablo to challenge you, but God will be with you if you believe. Amen? Next. Bawat araw ay dinadagsa ng mga pagpipiling moral. Every day is deluged with moral choices. Okay? Pinalitan ko ang aking ehersisyo na pagtakbo sa mabilis na paglalakad. Nililinis ko ang aking bahay katulad ng paglilinis ng Diyos sa aking kaluluwa. Itinapon ko ang lahat ng bagay na hindi nagpaparangal sa Diyos. Mga aklat, babasahin, larawan, CD, movie, etc. Pinutol ko ang mga relasyon ko sa lumang buhay. Nagkaroon ako ng panahon para magnilay, gumawa ng ibang bagay tulad ng pagluluto, pagtatanim, at pakikipag-fellowship sa aking mga kapitbahay. Lumago ako sa kalakasan ng Diyos, pinatawad ko ang aking mga kaaway, at nasiyahan ako sa aking pag-iisa at pakikipagnig. Hindi ko ma-translate yung I enjoyed my solitude with God. I read the Bible and I reread the Bible and find examples na applicable sa aking buhay. Sabi niya, nag-enjoy ako sa pakikinig sa Diyos, pakikipagnig sa Diyos sa panalangin at pagsamba. Binasa ko at paulit-ulit na binabasa ang Biblia. Si Jesus, ang aking guro, at si Paul, ang aking kapatid na lalaki. Yan. Nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan sa aking espiritual na pamilya o iglesia. Tinutulungan nila ako sa aking patuloy na pagbabago at paglaya sa lumang buhay. Napagtanto ko na kailangan natin ng grupo at pamilyang Kristiyano sa ating paglago kay Kristo at sa pananampalataya. Nagpupuri ako sa Panginoon sa kanyang ginawa at ginagawa sa aking buhay. Ang gusto kong hindi ninyo ma-miss dito, kung talagang kayo ay na-born again, babaguhin nyo ang lahat ng ritmo ng buhay niyo. At gagawin ninyong itong maging kalugod-lugod kay Kristo. Amen? Last. Wala na? Wag na. In English yan eh. Next. Ito ang buhay ng pananampalataya at pagbabagong. Tunay ba kayong nananampalataya kay Jesus? Kung kayo ay genuine, true believer, may pagbabago sa buhay nyo. You don't keep the old. Look for the new. Sige, ngayon, ito ang challenge ko sa inyo. Tanungin ang sarili. Ito ang ating assignment. Ako ba ay tunay na nananampalataya? Nagbabago ba ako araw-araw sa kapangyarihan ng Ebanghelyo? Pinanghahawakan ko ba ang Ebanghelyo na tinanggap ko? Amen? May natutunan ba kayo? Alam na ninyo kung paano nyo ang kinin by faith. Kaya tayo tinatawag na Jesus is Lord. Jesus is our Savior. Okay, Jesus is Lord sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan sa diablo. But Jesus also is the high priest of our confession. Pakinggan ninyo. Jesus is the high priest of our confession. Whatever we believe, when we confess, Jesus will say to it that it will come to pass according to His word and according to His will in life. Sapagkat siya ang high priest.
Araw ang high priest sa Tagalog. Siya ay saserdote. Siya ay dakilang saserdote ng inyong kumpisal. Amen? So if you want to believe in your heart, confess with your mouth. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Dalangin namin na ito ay hindi masayang. Panginoon, itanim mo po ng malalim sa aming puso. Dalangin ko sa bawat anak mo na naririto na panghawakan namin ang iyong salita, yung ebanghelyo, ang aming narinig na magandang balita, ang pananampalataya, Panginoon, na binigay mo sa amin. Turuan mo kami, Banal na Espiritu, na lumago at manindigan sa pananampalatayang ito. Dalangin ko, bigyan mo ang bawat isa ng karunungan, biyaya, na mailapat ang lahat ng pangako mo sa aming buhay, sa pamamagitan mo ng kapangyarihan mo, Banal na Espiritu. Sa iyo, Panginoon, ang papuri, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen.